Part 9. Hindi niya pinansin ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata dahil sa pagkapahiya kanina, wala na siyang pakialam pa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naramdaman na lamang niya ay mahigpit na paghawak ni Lucas sa mga balikat niya at marahan siya nitong itinulak palayo rito. Ani, ano ba? Galit na sabi nito. Ilang beses ko bang uulitin sa'yo? Lumabas ka na, malamig na saad nito habang nag-aapoy ang mga mata. Upang pagtakpan ang labis niyang pagkapahiya ay bigla siyang nagtaas noong tumingin rito. Paano kung ayokong lumabas? Hamon niyang tanong rito. Kung ibibigay mo sa akin ang sarili mo, paano na ang lalaking sinasabi mong 10 taon mo nang mahal? Isa pa ay hindi ko na kayang lokohin pa si Trisha. Tandang padamdam, sabi nito sa kanya, parang espadang tumarak sa dibdib niya ang mga salitang binitawan nito sa kanya. Habang nakatitig siya rito ay hindi niya alam kung paano niya ba sasabihin rito na ang lalaking matagal na niyang mahal ay walang iba kundi ito. Ikaw yun, Lucas, ikaw, bulong niya mula sa kanyang isip pero wala na siyang balak pang sabihin rito ang tungkol sa bagay na iyon. Nang mga oras na iyon ay natapakan ang kanyang pride, kahit na anong tapang niya para i-offer ang sarili niya ay walang silbi para rito. Sobra siyang napahiya sa harapan nito, sobra siyang ipinahiya nito. I understand. Huwag ka nang magdahilan pa. Ayaw mo dahil hindi ako si Trisha at malinaw iyon sa akin, dahil kailanman ay hindi siya magiging ako. Sabi niya na punong-puno ng sakit. Mabilis siyang tumayo mula doon ay muling nagbihis ng kanyang damit pagkatapos ay dinampot ang cellphone ni Lucas sa maliit na patungan sa banyo. Dahil si Trisha naman ang gusto mo, sige. Tatawagan ko siya para pumunta rito. Sabi niya rito at pagkatapos ay mabilis itong tinalikuran at dinampot ang cellphone. Sino ba siya para hindi ibigay ang kaligayahan nito? Ang makakapagpasaya rito kahit na hindi siya iyon at higit sa lahat ay kahit na ikakasakit pa ng damdamin niya iyon, handa siyang gawin para rito, ganun niya ito kamahal. Mahal na mahal niya ito at ayaw niyang nakikitang nahihirapan ito. Isa pa ay paulit-ulit niyang itatatak sa isip niya na maghihiwalay naman na sila bukas kaya wala nang dahilan pa. Parehas lang naman yun magsasama at magsasama pa rin ang mga ito pagkatapos nilang maghiwalay at isa pa ay hindi man nila gawin ngayon ang mga bagay na ganun ay gagawin pa rin naman nila pagdating ng araw. Ang gusto niya lang ay makaalis na siya bago pa man sila magsama ni Trisha dahil baka kapag nakalayo na siya baka mas malaki ang chance na hindi siya gaanong masasaktan. Nang makalabas siya ng banyo ay mabilis niyang idinial ang numero ni Trisha at mabilis din naman itong sinagot iyon. Hello Trisha, si Anita. Si Lucas kasi, hindi na niya naituloy pa ang mga susunod niyang sasabihin dahil mula sa likod niya ay mabilis na kinuha ni Lucas ang cellphone at pinatay ang tawag. Tinitigan siya nito pagkatapos ay napabuntong hininga. Ani, umayos ka nga. Sinabi ko ba na tawagan mo si Trisha? Tanong nito sa kanya. Nagangat siya ng kanyang ulo at sinalubong ang mga mata nito. Hindi na niya pinansin pa ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Bakit kailangang si Trisha pa? Hindi ba siya sapat para rito? Handa naman niyang gawin ang lahat kahit pa tumuwad o kung ano pa ang ipagawa nito sa kanya. Wala siyang ibang hangad kundi ang guminhawa ang pakiramdam nito pero bakit tila ba mali pa rin siya? Ganito ba talaga kapag hindi ka mahal? Lucas, wala naman ang dapat pang itago dahil malapit na rin naman tayong maghiwalay. Bakit kasi hindi mo nalang aminin sa sarili mo? Tawagan mo siya. Sabi niya rito habang tuloy-tuloy ang patak ng tubig sa mga mata niya. Isa pa ay hindi ko matatanggap na may mamatay na lalaki dito sa kwarto nang dahil lang sa pag-ibig. Hindi ko kayang pagbayaran ang ganong klaseng krimen. Sabi niya rito. Kitang-kita niya kung paano nagngalit ang mga ngipin ni Lucas dahil sa sobrang galit at pagkatapos ay tiningnan siya nito na halos mag-apoy ang mga mata nito. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin ha? Mariing tanong nito sa kanya. Ganon ba talaga ang pagkakakilala mo sa akin? Sige, tatanungin kita, gusto mo ba talaga na magpalipos ako ng gabi sa piling ni Trisha? Habang nakikinig sa mga sinasabi nito ay hindi maiwasang hindi masaktan ni Annie. Kung nakikita niya lang ang kanyang puso ng mga oras na iyon ay tiyak na nagdurugo ito ng sobra-sobra. Hindi niya gustong umalis ito pero walang ibang gusto ito kundi tanging si Trisha lamang. Hindi niya gustong tumapak ito kahit sa pinto lamang ng bahay ni Trisha ngunit alam niya na mahal nito, ang babaeng iyon kaya wala siyang magagawa. 2 taon silang nagsama bilang mag-asawa pero ni kahit sa isang daliri man lang ay hindi siya maihahambing nito kay Trisha.
Pumikit siya at pagkatapos ay marahang tumango na punong-puno ng sakit. Oo, dahil, pinapakawalan na kita, mahinang bulong niya rito. Nakita niyang wala itong reaksyon at pagkatapos ay malamig na tiningnan siya. Okay, ikaw na mismo ang nagsabi niyan, Annie, sabi nito at pagkatapos ay mabilis na nilampasan siya samantalang siya ay naglakad papasok ng banyo. Pagkasara ng pinto ay bigla na lamang niyang naramdaman ang panghihina ng kanyang mga tuhod at tila isa siyang kandila na bigla na lamang naupos. Bumagsak siya sa sahig at pagkatapos ay napakayakap sa kanyang sarili ng mahigpit at napakagat-labit. Pamatak ang kanyang mga luha sa kanyang tuhod at papapikit ng mariin. Pakiramdam niya ay tila ba pinagpira-piraso ang kanyang puso ng mga oras na iyon sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Lucas, paano mo nagawang saktan ako ng ganito? Tanong niya sa kanyang isip habang patuloy na tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Eksaktong pagbukas ni Lucas ng pinto ay kakatok pa lamang sana si Kian, kaya sa halip na sa pinto sana ito kakatok ay sa noo tumama ang kamay niya. Napakagatlabi na lamang siya sa gulat nang makita niya ito. Isa pa ay bakas sa mukha nito ang galit at naisip niya na baka nahuli na siya ng dating. Napalunok siya. Sir, ano po kasi, medyo naharang ako ng mami ninyo sa baba at halos natagalan ako sa pagdadahilan sa kanya. Isa pa ay talaga inusisa niya ako at hindi talaga siyang tumigil hanggang hindi niya nakuha sa akin ang gamot. Sabi niya rito at pagkatapos ay napayuko na lang. Hindi niya alam kung paano siya haharap rito ngayon dahil sa nangyari. Ikukuha ko na lang po kayo ng tubig para kahit papano ay gumaan ang pakiramdam niyo. Sabi niya ngunit natigil siya nang tapunan siya ng nakakamatay na tingin ni Lucas. Nang mga oras na iyon ay halos manginig ang tuhod ni Kian sa takot. Hayaan mo na, may magagawa pa ba tayo ngayon, sabi nito at pagkatapos ay napabuntong hininga. Samantalang siya naman ay napalingon siya sa likod nito kung saan ay lumabas mula sa banyo ang asawa nitong si Miss Annie. Kaya pala, nasabi niya na lamang sa kanyang isip. Hindi ito nagalit sa kanya dahil mukhang nagamot na ang nararamdaman nito. Sumunod ka sa akin, sabi nito at pagkatapos ay nilampasan siya. Saan tayo pupunta, sir? Takang tanong niya rito dahil 10 oras na ng gabi. Kailangan nating humanap ng gamot ulit, mabilis na sagot naman nito. Biglang naguluhan si Kian ng mga oras na iyon, bakit kailangan pa nito ng gamot? Samantalang naroon naman pala ang asawa nito, hindi ba naging sapat si Miss Annie para tanggalin ang epekto ng gamot? Nang makita niyang palabas na ng pinto si Lawas at si Kian ay hindi niya napigil ang magtanong rito. Aalis ka ba talaga? Bigla naman itong napatigil sa paglalakad at pagkatapos ay nilingon siya. Malamig siya nitong tinapunan ng tingin at pagkatapos ay sumagot. Hindi ba at ito ang gusto mo? Tanong nito. Iyon, bakit kailangan pa nito ng gamot? Samantalang naroon naman pala ang asawa nito, hindi ba naging sapat si Miss Annie para tanggalin ang epekto ng gamot? Nang makita niyang palabas na ng pinto si Lawas at si Kian ay hindi niya napigil ang magtanong rito. Aalis ka ba talaga? Bigla naman itong napatigil sa paglalakad at pagkatapos ay nilingon siya. Malamig siya nitong tinapunan ng tingin at pagkatapos ay sumagot. Hindi ba at ito ang gusto mo? Tanong nito. Wala siyang nagawa kundi ang mapakagat-labi dahil sa naging sagot nito. Nakatayo pa rin ito at naghihintay ng sagot niya ngunit halos hindi na niya kayang ibuka ang kanyang bibig upang magsalita. Hindi niya gustong pumunta ito kay Trisha, hindi. Kaya lang ay napagdesisyonan niya ng palayain ito ngayon kaysa bukas o sa mga susunod pang mga araw dahil wala naman ipinagkaiba. Isara mo na lang pinto kapag nakaalis ka na, sabay niya at pagkatapos ay mabilis na tumalikod upang itago ang sakit sa kanyang mga mata. Mabilis siyang naglakad muli patungo sa banyo at nasa pinto pa lamang siya ng banyo nang marinig niya ang pagsara ng pinto. Bigla siyang nakaramdam ng pagsakit ng kanyang tiyan at sa isang iglap pa ay nakaupo na siya sa harap ng bowl at walang humpay sa pagsusuka. Hindi niya matandaan kung gaano siya katagal na nagsuka kasi siya nang nagsuka hanggang sa wala na siyang mailabas mula sa tiyan niya. Nailabas niya rin lahat ang kinain niya kanina. Pagkatapos nga niyang magsuka ay tumayo siya mula sa kanyang pagkakasalampak upang maghilamos at nang mapatitig siya sa kanyang mukha at wala man lang siyang makitang bahid ng dugo dahil sobrang putla ng buong mukha niya. Pagkatapos niyang maghilamos ay napagpasyahan niyang lumabas sa balkonahe ng kanilang silid. Napatitig siya sa kanyang paligid, napakatahimik ng gabi at alam niya na ang mga kasama nila sa bahay na iyon ay nagpapahinga na.
Napatingin siya sa ibaba ng mansyon kung saan ay nakita niya ang isang figurang pamilyar sa kanya. Pinanood niya ito kung paano sumakay sa kotse at pagkatapos ay pinasibad iyon. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa mawala ito ng tuluyan sa gitna ng kadiliman. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na tumitig sa dinaanan ng sasakyan kahit na wala naman siyang makita, tumigil lamang siya nang maramdaman niya ang pananakit ng leeg niya. Biglang umihip ang panggabing hangin at hindi niya maiwasang hindi mapayakap sa kanyang sarili. Ang lamig ay umabot sa kaloob-looban niya kaya wala siyang pagpipilian kundi ang bumalik sa silid para hindi siya manigas sa ginaw doon. Pagkapasok niya ng silid ay mabilis niyang pinatay ang ilaw at ang itinira niya lamang ay ang lampshade na nasa tabi ng kanyang kama pagkatapos ay binalot niya ang kanyang sarili sa kumot para kahit papano ay mapainit nito ang napakalamig na gabi maging ang giniginaw niyang puso nasa ganoon siyang ayos nang bigla na lamang nagring ang kanyang cellphone na agad niyang inabot at sinagot. Ani, anong nangyari kay Lucas? Agad nitong tanong sa kanya at base sa tono ng boses nito ay mukhang alalang-alala ito sa kanya. Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig upang sumagot nang bigla na lamang niyang narinig ang tinig muli ni Trisha mula sa kabilang linya. Lucas, gabi na. Bakit ka nandito? Rinig na rinig niyang sabi nito. Dahil sa kanyang narinig ay bigla na lamang nawala ng lakas ang kanyang kamay at dumulas ang cellphone niya at nahulog sa sahig. Doon nga talaga ito nagpunta. Nagpunta pa rin pala ito doon. Akala niya ay uuwi ito sa bahay nila pero doon pa rin pala ito dumiretso. Isa pa ay tumawag ito kay Kian para magpadala ng gamot para kahit papano ay guminhawa ang pakiramdam nito para hindi na ito pumunta kay Trisha pero sa dulo ay pumunta pa rin ito. Ang katiting na pag-asa niya ay tila ba nawala na parang isang bula at dahil sa pag-iisip niya ay halos magdamag siyang hindi nakatulog ngunit nang mag-aalas 5 na ng madaling araw ay doon pa lamang siya nakaramdam ng antok. Kinaumagahan pagkagising ni Annie ay alas 10 na ng umaga. Tapos na ang kaarawan ng lolo ni Lucas at ngayon na ang napagkasunduan nilang araw upang sabihin sa rito ang paghihiwalay nilang dalawa. Ang una niyang hinanap kaagad ay ang kanyang cellphone at tiningnan kung may missed call ba doon galing kay Lucas ngunit wala kahit na isa. Agad siyang bumaba sa kanyang kama at nagdiretso sa banyo upang maligo. Pagkatapos ay tinawagan niya kaagad si Lucas ngunit walang sumagot. Ganun pa man ay muli niya itong tinawagan. Ngayong buo na ang loob niyang hiwalayan ito ay wala ng dahilan pa para modlat iyon. Ayaw na niyang magmukhang kaawa-awa sa harap nito dahil lang sa hindi siya nito mahal. Hindi niya ipagsisiksikan ang sarili niya rito. Aalis siya pagkatapos nilang maghiwalay at magsisimula ng panibagong buhay niya mag-isa kasama ang magiging anak niya at sinisiguro niyang kapag nakalayo siya sa piling nito ay baka may pag-asa pang makalimutan niya ito. Sapat na ang 10 taon niyang pagpapakatanga rito at kailangan na niyang gumising sa ginawa niyang pantasya. Pinapanood lang ni Lucas ang kanyang cellphone habang ring ng ring. Nasa loob siya ng kanyang opisina kasama si Kian. Nang pang-ilang beses na itong tumunog ay hindi napigilan ni Kian na hindi mapakunot ang noo at pagkatapos ay napatingin sa kanya. Sir, hindi niyo ba talaga sasagutin ang tawag? Tanong nito sa kanya ngunit hindi siya sumagot rito. Tumayo siya at pagkatapos ay tinalikuran ito at humarap sa bintana at pagkatas ay tahimik na tumano doon. Alam niyang si Annie ang tumatawag at alam niya rin ang dahilan kung bakit ito tumatawag. Sa katunayan ay ito ang pinakahihintay niyang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Ngunit hindi niya lubos akalain na ngayong dumating na ang araw na iyon ay tila ba hindi siya masaya. Hanggang sa patuloy na nagring ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng lamesa at pagkatapos ay mabilis siyang humarap upang pulutin ito, ngunit bigla siyang napatingin kay Kian. Tuldok. Hindi niya akalaing tatawagan siya nito ng tatawagan gayong hindi na nga niya ito sinagot sa unang beses itong tumawag. Mabilis niyang inabot ang cellphone rito at sinabing sabihin niya rito na busy siya. Agad naman itong tumango at pagkatapos ay mabilis nang sinagot ang tawag. Lucas, nasaan ka na? Kanina pa kita hinihintay. Agad na bumungad ang boses ni Annie sa kabilang linya. Miss Annie, ako po ito si Kiar, sabi nito at pagkatapos ay sinulyapan siya nito. Sa kabilang linya naman ay agad na napasimangot si Annie. Nasaan si Lucas? Kailangan ko siyang makausap, sabi nito. Si Sir, sumulyap muli si Kian sa kanya at pagkatapos ay tinanguan niya ito. Si Sir ay nasa meeting ngayon, Ma'am Annie. Kung may importante po kayong sasabihin sa kanya ay pwede niyo na pong sabihin sa akin at ako na lang ang magsasabi sa kanya mamaya,
sabi nito kay Annie. Sabihin mo dyan sa sir mo na hihintayin ko siya rito ngayon sa lumang mansiyon dahil ngayon ang napagkasunduan naming araw ng pagsasabi kay Lolo ang tungkol sa diborsyo. I'll wait him here, sabi pa nito. Ma'am Annie, pero matatagalan po si sir sa kanyang meeting ngayon, isa pa ay napakarami niyang gagawin ngayong araw kaya baka hindi siya makauwi ma'am. Sasabihin ko na lang po sa kanya na tawagan niya kayo kapag nakaalab siya sa meeting room. Sabi nito kay Annie. Pero, hindi pa man natatapos ni Annie ang kanyang sinasabi ngunit bigla na lamang ibinaba nito ang tawag kaya wala siyang nagawa kundi ang mapapikit na lamang at mapabuntong hininga. Wala na siyang nagawa pa kundi ang magpasya na lamang na bumaba muna. Pagkababa niya ay naabutan niyang nasa sala ang matanda at nagkakape kaya kaagad niya itong nilapitan na may malapad ng ngiti. Nang makita siya nito ay kaagad din itong ngumiti sa kanyang ngunit habang papalapit siya rito ay kaagad na nagbago ang ekspresyon nito. Nagsalubong ang mga kilay nito. Hiha, nasaan si Lucas? Hindi ba kayo sabay na bumaba? Tanong nito sa kanya. Bigla siyang napatigil sa harap nito at medyo nag-alangan. Napalunok siya sa pag-iisip kung ang maaari niyang isagot rito. Umpisa niya ngunit halos hindi gumana ang utak niya hanggang sa nakaisip din siya ng ipapalusot niya. Madaling araw pa umalis si Lucas lolo para pumunta sa kumpanya. Halos hindi na nga siya natutulog dahil sa dami niyang inaasikaso lolo, mabilis na sagot niya. Alam niya na kapag ang kumpanya ang pinag-uusapan ay kaagad itong maniniwala, isa pa ay alam naman nitong marami talagang trabaho sa opisina. Napatango ito pagkatapos at tiningnan siya. Kumain ka na at pagkatapos mong kumain ay may sasabihin ako sa iyo. Sabi nito na ikinagulat niya ngunit mabilis din naman siyang napatango rito. Sige po lolo, sagot niya at pagkatapos ay ngumiti rito. Tinalikuran na niya ito at mabilis na nagtungo sa kusina kung saan ay nakita niyang nakahanda na pala ang lamesa at punong-puno ng pagkain at halos paborito niyang lahat ang nakahain pero ganun pa man ay wala siyang gana, ngunit bigla niyang naalala na mayroon nga palang bata sa sinapupunan niya na kailangan ng nutrisyon ay pinilit niyang kumain. Pagkatapos niyang kumain ay kaagad niyang hinanap ang matanden at itinuro ng isang kasambahay na nasa balcony raw ito kaya dali-dali siyang umakyat para puntahan ito. Agad naman siya nitong napansin nang malapit na siya rito at mabilis siya nitong pinaupo sa tabi nito. Ngumiti siya rito nang makaupo siya. Lagi talaga siyang nakangiti sa harap nito kahit na hindi siya masaya. Isa pa ay lagi niyang iniisip na kung ano man ang nangyayari sa pagitan nila ni Lucas ay labas ito doon kaya hindi niya ito dapat pakitaan ng hindi maganda lalo pa ar napakalaki ng utang na loob niya rito. Isa pa ay alam niyang hindi maganda ang lagay nito kaya ayaw niyang mag-alala ito sa kanya. Nakatingin ito sa labas at napansin niya na napabuntong hininga ito bago nagsalita. Hiha, sabihin mo nga sa akin ang totoo, sinasaktan ka ba ng apo ko? Tanong nito sa kanya. Mabilis siyang umiling at nilingan ito. Naku lolo, saan niyo naman nakuha ang tanong niyong iyan? Napakabait ng apo ninyo sa akin, sagot niya at pagkatapos ay napahawak sa kanyang leeg upang ipakita rito ang suot niyang kwintas. Itong kwintas na suot ko lolo, tingnan mo at tayo ka itong bracelet, sabi niya at pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay upang makita nito. Binili niya ito sa akin at sa totoo nga ay ayaw ko nga sana pero ipinilit niyang bilhan ako. Dagdag pa niya ngunit bigla na lamang sumagi sa isip niya ang pares ng hikaw na suot ni Trisha kaya bigla siyang nakaramdam ng kirot sa puso niya. Hindi niya napigil ang mapahawak sa kanyang dibdib nang wala sa oras ngunit mabilis niya rin iyong tinanggal at pagkatapos ay tumangala sa harap ng matanda na may ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Ilang sandali pa nga ay hinawakan ng matanda ang kanyang kamay at pagkatapos ay napabuntong hininga. Alam mo hiha, kahit matanda na ako ay wala pa ring diferensya ang pandinig ko, alam ko lahat ng nangyayari. Bumalik na pala si Trisha pero bakit hindi mo agad sinabi sa akin hiha? Natigilan si Annie nang marinig ang sinabi ng matanda. Hindi niya akalaing alam pala nito ang tungkol sa pagbabalik ng bansa ni Trisha. Lolo, pasensya na po, hindi ko po sinasadyang ilihim sa inyo. Sabi niya, napabuntong hininga naman ito. Alam ko naman hiha na ayaw mong mag-alala ako, pero ngayong bumalik siya ay wala ka man lang bang gustong gawin? Tanong nito sa kanya, gustong gawin? Napatanong siya bigla sa kanyang isip. Ano nga ba ang pwede niyang gawin? May magagawa pa ba siya? Sa totoo lang ay nang muling bumalik si Trisha sa bansa at binanggit sa kanya ni Lucas ang tungkol sa divorce ay nawalan na siya ng paraan para manatili pa ang pagsasama nila.
Sinubukan niya naman dahil ginawa niya ang lahat ngunit hindi iyon naging sapat. Isa pa ay si Lucas na mismo ang nagpasyang maghiwalay sila, natitiyak niya na wala ng paraan para mabago ang isip nito dahil buo na ang desisyon nito. Wala nang ibang paraan kundi ang magpaubaya na lamang. Inangat niya ang kanyang ulo upang tumingin sa matanda at bahagya pang nakaawang ang kanyang mga labi at kiteng-kiti na ang kanyang bibig upang sabihin rito na, nagpasya na siyang hiwalayan si Lucas ngunit nang mapatitig siya sa puting buhok nito at sa matamlay na mukha nito ay biglang nawala ang lakas ng loob niyang sabihin rito ang iniisip niya. Hindi niya nagawang magsalita. Iha, sabihin mo sa akin kung ano ang pwede kong gawin, gagawin ko sa abot ng aking makakaya. Sabi nito at pinisil ng bahagya ang kamay niya. 2 years ago ay naitaboy ko ang babaeng iyon. Ngayon ay maitataboy ko ulit siya kung gugustuhin ko. Sabi nito ngunit mabilis siyang umiling. Hindi na kailangang mangyari pa iyon, lolo. Sabi niya at pagkatapos ay ngumiti rito. Kapag sumang-ayon siya sa sinasabi nito ay tiyak na iisipin ni Lucas na ang sumbong siya sa kanilang lolo at siya ang pumilit rito na gawin iyon. Ayaw niyang mangyari iyon. Tumitig siya sa mga mata nito. Ngayong buo na ang loob niya na umalis ay hindi na siya dapat magdalawang isip pa. Ayaw niyang umalis na ang imahe niya kay Lucas ay isang selosa at pilit na ipinagsisiksikan ang sarili sa lalaking hindi naman siya mahal. Lolo, pasensya na pero gusto ko ay kami na lang po ni Lucas ang aayos sa problema namin. Sagot niya rito. Muli itong napabuntong hininga at pagkatapos ay tumango. Sige iha kung iyan ang gusto mo, pero kung kailangan mo ng tulong ko ay huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Sabi nito. Agad naman siyang tumango at pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Pinapangako ko, lolo, na kapag nangailangan ako ng tuloy ay hindi ako mahihiyang lumapit sa inyo. Sabi niya rito at pagkatapos ay niyakap ito. Maghapong hindi nagpakita si Lucas o nagparamdam man lang sa kanya. Kinagabihan, katatapos lamang maligo ni Annie nang bigla na lamang siyang makarinig ng katok sa pinto. Agad siyang tumayo upang buksan ito sa pag-aakalang si Lucas na ito, ngunit nang buksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang mukha ng kanyang biyenan. Mami, pasok po kayo, sabi niya. Pagkatapos ay niluwanggan ang bukas ng pinto. Agad naman itong pumasok sa silid nila at pagkatapos niyang maisara ang pinto ay kaagad itong nagtanong. Hindi pa umuwi si Lucas? Tanong nito sa kanya. Tumawag siya sa akin, mommy, at sinabi niya na marami pa raw siyang inaasikaso at ginagawa sa kumpanya. Baka raw gabihin siya, mabilis na sagot niya rito, ngunit tiningnan lamang siya nito. Nag-away ba kayong dalawa? Tanong nitong muli sa kanya. Wala siyang nagawa kundi ang mapabuntong hininga na lamang at pagkatapos ay tumango. Isa pa ay alam niya namang hindi ito maniniwala sa kanya. Pero huwag kayong mag-alala, mommy, dahil sinisiguro ko sa inyo na maaayos namin ito. Sabi niya rito. Ito naman ang napabuntong hininga at pagkatapos ay hinawakan ang kamay nito. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo, hiha, dahil sa nangyari kagabi. Gusto ko lang naman na mapalapit pa kayo lalo sa isa't isa at alam mo naman na gustong gusto ko na talagang magkaapo. Hindi ko akalain na ito ang magiging dahilan ng pag-aaway ninyo, sabi nito sa kanya. Bigla naman siyang napangiti sa sinabi nito dahil naiintindihan niya naman ito. Alam niya na kaagad ang tinutukoy nito ang kape na ininom ni Lucas at maging ang tsaa na para sa kanya. Mami, alam ko namang wala kayong masamang intensyon sa ginawa ninyo, sa katunayan maganda nga iyon, kaya huwag niyo na lang alalahanin. Sabi niya rito at pagkatapos ay nginitian siya nito at niyakap. Pagkatapos nito ay nagpaalam na rin ito sa kanya para makapagpahinga na raw siya. Pagkaalis nito ay mabilis siyang nahiga na sa kama. Bigla niyang inabot ang kanyang cellphone sa tabi ng kama upang tingnan ang oras. 10:00 na ng gabi at wala pa rin si Lucas. 2 oras pa siyang naghintay at hindi pa rin bumabalik si Lucas. 12:00 na ng madaling araw. Kinuha niyang muli ang kanyang cellphone at pagkatapos ay nag-scroll sa Facebook at bigla na lamang dumaan sa newsfeed niya ang isang imahe. Hindi niya alam kung ilang minuto niya ito tinitigan. Picture iyon ni Trisha at matamis ang ngiti habang hawak-hawak nito ang isang kamay ng lalaki at kahit hindi niya nakita kung sino ang may-ari ng kamay ay alam niya na kaagad kung kanino ito, kay Lucas ang kamay na iyon. Pamilyar na pamilyar iyon sa kanya dahil lagi niya iyong tinitingnan, higit sa lahat ay suot nito ang diamond ring nito. Siya mismo ang naglagay ng singsing na iyon sa kamay nito, kaya paano niya sasabihin na mali siya ng hinala?
Kung masakit na ang nakita niya ay mas masakit na naman ang nasa caption ng litrato na, kung ang isang lalaki ay kaya kang samahan sa gabi at handang sirain at isakripisyo ang lahat para sa iyo. Paniguradong wala kang alam na gawin kundi ang pakasalan ng katulad ng lalaking kagaya nito. Mahal na mahal kita, hindi na ako makapaghintay na may kasal sa'yo, sabi sa caption at may emoji pa na puso sa dulo. Alam niya na si Lucas ang tinutukoy nito at wala nang iba pa. Dahil sa inis at sakit na nararamdaman niya ay mabilis niyang pinatay ang kanyang cellphone at tumayo upang patayin ang ilaw. Dala ng lungkot ay hindi niya namalayang nakatulog siya kaagad. Kinaumagahan ay inimpake na ni Annie ang kanyang mga gamit at nagpaalam sa kanyang biyenan at sa kanilang lolo na gusto na niyang umuwi sa bahay nila ni Lucas. Kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata ng matanda nang magpaalam siya at sa totoo lang ay halos nalungkot din siya. Ngunit alam niya na ang relasyon nila ni Lucas ay tuluyan ng nanlalamig. Nagawa niyang magpanggap na okay lang sila nitong mga nakaraang araw pero habang dumadaan ang araw ay hindi na niya kayang itago pa sa mga ito. Pagkatapos niyang kumain ay agad siyang sumakay sa kotse habang ipinagmamaneho siya ng isang driver ng pamilya. Pagdating niya sa sentro ng syudad ay kaagad niyang sinabi sa driver na ibaba na lamang siya doon. Agad naman na nag-alinlangan ang driver. Pero ma'am, ang sabi ni sir ay ihatid ko kayo hanggang sa bahay ninyo. Sabi nito. Agad niya rin naman sinagot ito. Susunduan ako rito ng driver namin, huwag kang mag-alala. Sabi niya rito at pagkasabi nun ay bumaba na sa kotse si Annie. Sa malapit sa bus stop siya nagpatigil at nilakad na lamang niyang hanggang doon habang hila-hila niya ang kanyang malita. Umupo siya sa isa sa mga bench doon upang maghintay ng bus. May humantong bus sa harapan niya ngunit sa dami ng pasahero ay nahirapan siyang makipagsiksikan sa mga tao kaya umatras na lamang siya at hindi na pinilit pa ang sariling sumakay. Maghihintay na lamang siya ulit ng panibagong bus. Ilang minuto din siyang naghintay bago muling may dumating na bus ngunit akala niya ay nakasakay na kanina halos ang karamihan ng tao ngunit nang huminto ang bus sa harap niya ay bigla na lamang dumami ulit ang taon upang sumakay kaya wala siyang nagawa kundi ang makipagsiksikan sa mga ito. Napakagatlabi pa siya dahil dumagdag pa ang malita niya sa pakikipagsiksikan niya. Paakyat pa lamang siya ng bus at talaga namang nahihirapan na siya ngunit bigla na lamang na may nagsalita sa likuran niya. Tulungan na kita miss, sabi ng isang bar itong tinig at pagkatapos ay inagaw na sa kanya ang kaniyan malita. Agad niya itong nilingan at pagkatapos ay nahihiyang tiningnan bago siya tuluyang pumasok sa loob. Mabuti na lamang at may bakante pang upuan sa bandang gitna ng bus na pangdalawahang tao at mabilis siyang umupo doon sa tabi mismo ng bintana. Sumunod naman sa kanya ang lalaki at pagkatapos ay inilagay sa taas ng katapat niyang upuan at pagkatapos ay umupo din ito sa tabi niya. Salamat, nahihiyang sabi niya. Tumango lamang ito. Ilang sandali pa nga ay umadar na ang bus at itinuon niya ang kanyang paningin sa labas ng bintana. Ilang minuto lamang ang lumipas ay kaagad nang nag-ikot ang konduktor ng bus upang maningil ng pamasahe. Nang makatapat ito sa kanila ay napakagatlabi siya dahil nakalimutan nga pala niyang magdala ng pera. Wala siyang ipangbabayad rito. Saan ka miss? Tanong ng konduktor sa kanya ngunit wala siyang maisagot rito. Miss, antag muli sa kanya ng konduktor. Manong kasi. Sa may sentro lang manong, heto ang bayad naming dalawa. Sabi ng lalaking katabi niya at pagkatapos ay nag-abot ng bayad. Napatingin siya rito at pagkatapos ay nahihiyang nagpasalamat. Sa salamat, mahinang bulong niya. Tinitigan niya ang gwapong mukha nito na hindi naman nalalayo kay Lucas ngunit ang ipinagkaiba lamang nito kay Lucas ay napakamahinahon nito at mukhang napaka-istrikto. Hindi siya nito sinagot. 2 beses mo na akong tinulungan. Pwede ko bang makuha ang cellphone number mo? O kaya ang F* account mo na lang para mabayaran ko ang ibinayad mong pamasahe ko? Sabi niya rito. Sinulyapan siya nito at pagkatapos ay tinitigan din siya. Hindi na. Maliit lang namang halaga yun, supladong sagot nito at pagkatapos ay nagbawi ng tingin ngunit hindi siya pumayag at inilabas niya ang kanyang cellphone at pinindot ang search bar ng kanyang app. Tiningnan niya ito at pagkatapos ay nagpaliwanag. Huwag kang mag-alala, kapag nakuha ko ang account mo ay hindi ako makikipag-chat sa'yo. Itatanong ko lang kung ano ang pwedeng pagpadalhan isa pa pagkatapos ay pwede mo naman na akong i-block basta ang importante ay makabayad ako sa'yo. Sabi niya rito. Muli siyang sinulyapan nito at pagkatapos ay walang sinabi.
Akala niya ay dededmuhin siya nito ngunit mabilis nito kinuha ang cellphone niya at pagkatapos ay itinype ang pangalan nito at klinik ang account nito. Inabot nito sa kanya ang cellphone niya at medyo nagulat pa siya nang bumungad sa kanya ang profile picture nito dahil nakasuot ito ng uniforme ng pulis at may hawak pang baril habang nakatingin sa camera na walang katikot-takot ang mukha. Pulis pala ito, kaya naman pala hindi ito nagdalawang isip na tulungan siya. Sa katunayan ay bata pa lamang si Annie ay mataas na talaga ang tingin niya sa mga pulis at ngayon nga ay 2 beses na naman siya tinulungan ng isang pulis kaya mas tumaas na naman ang tingin niya sa mga ito. I-add na muna kita at pagkatapos ay pwede mong i-send sa akin kung saan ko pwedeng i-send ang pera. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay itinago niya na ulit ang kanyang cellphone at pagkatapos ay tumano muli sa labas ng bintana. Hindi maiwasan ni Annie na tumingin sa kanilang dinadaan, ang mga estudyanteng naglalakad, ang mga nag-aalako sa tabi ng daan at may manggilan-ngilang mga tao na naglalakad sa gilid mismo ng daan. Maging ang mga nakamotor ay hindi rin napalampas ng kanyang paningin. Habang pinapanood ang mga ito ay hindi niya maiwasang isipin ang magiging buhay niya pagkatapos niyang umalis sa pewter ni Lucas. Siguro ay magiging ganun din ang buhay niya sa mga ito. Siguro nga ay iyon talaga ang buhay na nababagay sa kanya. Kung hindi lang naman talaga dahil iniligtas ng kanyang ina ang daddy at lolo ni Lucas ay tiyak na wala talaga siya ngayon sa pamilya Montenegro, baka kung sakali ay hindi siya nakasal kay Lucas. Siguro pagkatapos niyang makapagtapos ay magiging isa lang siyang ordinaryong mamamayan at hahanap ng trabaho at pag nakanap naman ay araw-araw siyang maghihintay ng sasakyan papunta sa kanyang trabaho at pauwi. Ngunit kung hindi nangyari iyon ay hindi sana niya nakilala si Lucas, hindi siguro siya masasaktan pag nagkataon at paniguradong payapa pa rin ang buhay niya hanggang sa mga oras na iyon. Ngunit hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng kirot sa kanyang dibdib nang maisip ito. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita. Ang nakakapsyon sa larawan kagabi ni Trisha ay paulit-ulit niyang narinig sa utak niya. Habang tumatagal ay naramdaman niyang pabilis ng pabilis ang takbo ng bus at hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng pagkahilo at maging ang tiyan niya ay tila ba nagwawala. Napahawak siya bigla sa kanyang tiyan nang wala sa oras. Pinilit niyang ayusin ang sarili niya ng mga oras na iyon ngunit bigla na lamang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ang mga emosyong pilit niyang itinatago nitong mga nakaraang araw ay bigla na lamang lumabas nang hindi niya sinasadya. Biglang tumulo ang luha niya sa kanyang mga kamay. Nakakainis ka Lucas. Anong klase kang tao? Bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Sabi niya sa kanyang isip. Galit ako sayo. Napakawalang kwentang tao mo. Dagdag pa niya na mas lalo lamang nagpatulo ng luha niya. Gusto niyang sabihin ang mga iyon sa harap nito ngunit alam niya na hindi niya iyon magagawang sabihin. Napakagat siya ng kanyang labi at mabilis na nagpunas ng kanyang mga luha na patuloy pa rin sa pag-agos. Nahiya siya bigla dahil tanghaling tapat ay umiiyak siya sa loob ng bus, mukha siyang kawawa. Mabilis niyang binuksan ang suot niyang sling bag at pilit na naghanap ng tissue doon para may pamunas sa luha niya ngunit wala siyang mahanap. Nakalimutan niya sigurong ilagay iyon sa bag niya at naiwan niya ito sa silid sa pagmamadali niya. Pupunasan na lamang sana niya gamit ang mga kamay niya nang bigla na lamang may nag-abot sa kanya ng panyo. Nang magangat siya ng kanyang ulo ay nakita niya kaagad ang mukha ng lalaking katabi niya na siya ring tumulong sa kanya kanina. Hindi na siya nagdalawang isip pa na kuhanin ang panyong inaabot nito at pagkatapos ay mabilis na ipinunas sa kanyang mga mata at pagkatapos ay napasingga pa nga siya. Sa salamat, mahinang sabi niya pagkatapos. Medyo pogayuga ang bus dahil medyo malubak ang daan na pinagdaanan ng bus kaya napagdesisyonan na lamang niyang bumaba na kapag huminto ang bus kahit na hindi pa naman talaga sana siya bababa. Ilang sandali pa nga ay mabilis na tumigil na ang bus kaya nag-excuse na muna siya sa katabi niya at pilit na kinukuha ang malite niya sa taas 1 gramo nang makita nitong nahihirapan siya ay mabilis itong tumayo at muli siyang tinulungang ibaba iyon. Muli siyang nagpasalamat rito at pagkatapos ay hinayla na ang kanyang malite pababa ng bus at eksaktong-eksaktong pagkababa niya ng bus ay bigla niyang naramdaman ang biglang paghablot ng isang tao sa kanyang tenga. Kasunod nito ay naramdaman niya na lang ang paghapdi nito. Halos mawalan pa siya ng malay dahil sa sobrang kirot ng kanyang tenga. Napapikit siya at bigla niyang narinig ang ingay sa paligid niya.
Nang magmulat siya ng kanyang mga mata ay nakita niya ang isang lalaki na nakadapa sa harap niya habang ang isang lalaki naman ay nakadagan sa likod nito at hawak-hawak ang magkabilang kamay nito sa likod. Nang makita niya kung sino ito ay agad niyang napagtanto na iyon pa rin ang lalaking tumulong sa kanya kanina. Ilang beses na siya nitong tinulungan. Automatikong napahawak siya sa kanyang tenga upang alamin ang lagay nito at nang mahipaw niya iyon ay basa ito at nang tingnan niya ang kanyang kamay ay may bahid na ng dugo. Huwag kang maggagagalaw. Kailangan mong pumunta sa ospital. Sabi ng lalaking tumulong sa kanya sa mababang tinig. Pagkatapos ay tumingala ito upang tingnan ang sign ng bus stop at mabilis na inilabas ang cellphone nito mula sa bulsa at may tinawagan. Come over here at Station 6. Bilisan niyo, it's an emergency, sabi nito at mabilis na ibinaba ang tawag. Lumipas lamang ang 5 minuto ay dumating na kaagad ang mga pulis at mabilis na lumapit ang mga ito kay Annie upang tanungin siya tungkol sa nangyari. Napasigaw ang lalaking hawak-hawak ni Greg nang mas hilahin niya palalo ang mga kamay nito. Nasaan ang ninakaw mong hikaw? Malamig na tanong niya rito. Wala akong alam sa sinasabi mo. Bitiwan mo ako. Pagmamatigas ng lalaki sa kanya. Mas hinailan niya pa ang kamay nito at narinig niya ang pagdanang nito dahil sa sakit. Ilabas mo na dahil ayoko ng paulit-ulit. Huwag mong hinatihing baliin ko pa itong kamay mo bago mo pa ilabas ang ninakaw mo. Sabi niya rito at sinamaan ito ng tingin. Ibibigay ko na. Ibibigay ko na, sumusukong sabi nito. Pagkatapos niyang marinig ito ay bahagya niyang niluwagan ng kaunti ang pagkakahawak sa kamay nito hanggang sa tuluyan niyang binitawan ang isang kamay nito ngunit nakadagan pa rin siya sa likuran nito. Ilang sandali pa ay inabot na sa kanya nito ang isang hikaw. Nang may lagay nito sa kanyang kamay ang hikaw ay sinenyasan niya ang isa sa mga kasamahan niya na pusasan na ang lalaki at pagkatapos ay tumayo na siya. Akmang ibibigay na sana niya ang hikaw sa babae nang bigla na lamang tumunog ang cellphone niya. Agad niyang dinukot iyon sa kanyang bulsa at pagkatapos ay sinagot. Hey boss, asan ka na? Kanina pa kita hinihintay, sabi ni Billy sa kabilang linya. Agad siyang bumantang hininga bago siya sumagot rito. May nangyari kasi na hindi inaasahan. Nandito ako sa Station 6 ngayon. Sige boss, pupunta na lang ako dyan, sabi nito at mabilis nang ibinaba ang tawag. Pagkatapos mamatay ng tawag ay naglakad siya patungo sa dalaga na parami na ng parami ang tumutulong dugo sa tenga nito na maging ang kanyang leeg ay meron na ring bahid ng dugo. Napatitig siya maging sa suot nitong damit dahil sa kwelyo nito ay meron na ring kulay pulang mantiya lalo pa at nakasuot ito ng kulay puting blouse kaya halatang halata ang dugo doon. Dahil medyo natatakpan ng buhok nito ang tenga nito ay hindi niya makita kung gaano nga ba kalaki ang naging sugat nito ngunit nasisiguro niyang namamaga na ito sa mga oras na iyon. Nakita niyang napakagatlabi ang dalaga at mariing napapikit, marahil ay nararamdaman siguro nito ang pagkirot ng sugat nito. Hindi niya tuloy maiwasang hindi muling mapabuntong hininga habang pinapanood ito. Naramdaman ni Annie na unti-unting pakirot ng pakirot ang kanyang tenga. Akala niya ay hinaila lamang ang kanyang tenga ng lalaking nakasunod sa kanya ngunit hiniblot na pala nito ang hikaw na suot niya. Nasisiguro niyang namamaga iyon at kailangang magamot kaagad upang hindi maimpeksyon. Napakagatlabi na lamang siya habang kumikirot ito at pagkatapos ay napakuyom ang kanyang mga kamay. Napakamalas niya naman ngayong araw. Isa pa ay wala siyang dalang pera kaya paano siya uuwi? Wala siyang ibang naiisip na paraan kundi ang tawagan na lamang si Lucas. Ilang segundo ang lumipas bago niya narinig ang pagsagot ng tawag mula sa kabilang linya at hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng saya lalo pa at nabuhayan siya ng pag-asa. Lucas, ano kasi, nasugatan ako, gusto niya sanang idugtong ngunit bigla na lamang niyang narinig ang tinig ni Kian mula sa kabilang linya. Ma'am, ako po ito si Kian, sabi nito. Nasaan si Lucas? Kunot ang noong tanong niya rito. Sa kabilang banda naman ay napasulyap si Kian kay Lucas na nasa harap niya lamang bago sumagot, pasensya na ma'am pero sobrang busy kasi ni sir ngayon. Sasabihin ko na lang po sa kanyang tumawag kayo, sabi niya rito. Mabilis na sumagot si Annie. Hindi na kailangan. Hayaan mo na, sabi niya at pagkatapos ay tuluyan nang ibinaba ang tawag. Ilang araw na niya itong sinusubukang tawagan ngunit laging si Kian ang sumasagot ng tawag niya. Halata namang iniiwasan at ayaw niya nitong makita o ni makausap man lang kaya bakit niya pa ipipilit na kausapin siya nito.
Akala siguro nito ay ang tungkol na naman sa paghihiwalay nila ang sasabihin niya, ngunit ganun pa man ay hindi niya maiwasang hindi matawa rito, ngayong siya na ang nag-i-insist sa paghihiwalay nila ay ito naman ang tila umiiwas sa kanya. Dahil sa sobrang sakit ng kanyang tenga ay napagpasyahan na lamang niyang pumara ng taxi upang pumunta sa ospital, ngunit pagtingin niya sa kanyang cellphone ay tuluyan na itong namatay. Lobat pala ito at nakalimutan niyang i-charge at ginamit niya ang huling battery nito para tawagan si Lucas, ngunit hindi man lang siya nito kinausap. Masakit ang kanyang tenga pero mas masakit ang puso niya ng mga oras na iyon dahil sa pangbabaliwala ni Lucas sa kanya. Napahinto sa paglalakad si Greg nang may kotseng kulay itim na pumarada sa harap niya at pagkatapos ay bumaba ang salamin nito at nakita niya kaagad ang nakangiting si Billy sa kanya. "Boss, halika na," masiglang sabi nito sa kanya, ngunit hindi niya ito sinagot. Nang makita ni Billy na nilampasan lamang siya nito ay hindi niya maiwasang hindi mapakunot noo. Wala ba itong balak na sumakay sa kanya? Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa nilapitan nito ang isang babae at pagkatapos ay mabilis nitong hinablot ang dala nitong malita at mabilis na hinayla ito palayo sa babae at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Biglang nag-angat ng ulo si Annie nang maramdaman niyang may humablot sa kanyang malita at akmang sisigaw na sana siya dahil may trauma pa siya sa nangyari kanina. Mabuti na lamang at nakita niya kaagad ang mukha ng lalaking tumulong sa kanya kanina. "Ikaw pala, pasensya ka na. Salamat nga pala kanina," sabi niya rito dahil hindi pa nga pala siya nakakapagpasalamat rito ng maayos. Bigla naman itong napatitig sa kanya at pagkatapos ay nagsalita. "Sumakay ka sa kotse at dadalhin kita sa ospital," sabi nito na wala man lang kemo emosyon ang mukha.